Hello guys, welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at muli po tayo mag-update about sa mga top trending stocks. Ayan. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel kung hindi ka pa po nakasubscribe para palagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload natin. So for now, for this video, top trending ulit tayo, ano? Yan. Tapos kahapon, meron tayong upload about REIT. Ayan. So, mga susunod na video natin, maybe magsingit tayo ng mga ibang tickers. Ayan. APX. Okay, palaging trending to guys, no? And yung last time na na-cover natin to is yung di pa ata nagbe-breakout. Ayan, pero ngayon nag-breakout na dito, no? Okay. So, still same pa din, no? Multiple divergence guys. Ayan, tignan natin kung makakapanik dun sa may 19. Malapit dun guys yung natin i-target dito, no? Ayan. And based dito sa daily chart, so still the same. Meron tayo ditong gap up. Okay? So it means possible ganito yung mangyari. Ayan, pero tignan natin, and still possible pa naman itong mag-rally. So yun nga lang, medyo delicates na. Ayan, kung titignan natin, medyo na yung niya, mga previous candlestick guys. Okay, diba? So medyo neutral na. Ayan, flat nang mako-consider to no? And same here, overbought based sa daily chart. Ayan, so overbought dito. Then sa 4-hour chart, ayan, so same lang din dito, no? Medyo yung kanya structure is medyo neutral na guys, no? Ayan. So yun nga, sa 1-hour chart, pag sinilip natin, we have here resistance somewhere here sa yan, sa area na to, no? 17.6. Ayan. Yan yung support. So twice na dito kasi. Let's say dito guys. Ayan, sa area na to. Support. Ayan. So right now yung kanya itsura is ranging, no? Bounce. Okay. So pagka di nakapanik, possible dito. Ayan, 16.9 dun sa may natin green box, no? Redo. Ayan. And remember, we have here yung gap up, no? And kasi sa to sa lower time frame tayo Ayan, pero kung babalik tayo dito, ayan, mas visible. And of course, meron tayo ditong head and shoulder pattern. And yung target niyan, of course, yung height ng head somewhere here sa 19. Ayan. Pero syempre, kailangan nating i-consider tong possible retest. Yan sa may area na to. And kasi ito yung magsuserve as support, no?
Base kung saan nag-breakout. Ayan, kasi dito nag-breakout eh. Ayan. Next. OGP. Maybe possible mag-trending yung ano, no, yung mga stock na base sa oil. And we know that yung sa Iran and US, same sa Israel. Of course, may gera. So, tingnan natin bukas. Possible, no? Tingnan natin. Ayan. And we have here OGP. So, for this one, may crossover dito. Tingnan natin, ano? Kung mare-reject ba or magkikreate ng panibagong higher high. Pero for now, so possible based sa daily chart is babalik dito sa 38. Sa may green box na to, no? Dito guys, ayan sa area na to. Ayan. So ito yung support eh. So ang first scenario for this one, mag-retest and kung mag-hold, magpupush ulit dito. Ayan sa may resistance. Ito yung magiging possible resistance yan eh. Ayan, malapit sa 39.7, no? Dun sa may green box. Ayan. So, tingnan natin. Same pa din, ano? Ayan, tapos, that's it. Ayan. For this one, for OGP. Next natin, ASEN. Weekly chart, wait lang pala. 27. Tama, 27, 28, 28. 1 ngayon. Okay. Ayan. So, i-check natin sa weekly. For this one, kay ASEN. Okay, ano ba nangyayari? So, base dito guys, ang kanyang all-time high noong 2021. And since then, yung bumagsak na, no? From 13, ano? Ayan. And right now, 2.8 na lang. Ayan. So, grabe guys yung kanyang downtrend, no? Ayan. So, for now, i-check natin kung meron tayong makikita na dito. Trend line. Ayan. So, possible ito yung maging trend line natin for this one. Okay. Check natin. Possible ba na maging trend line yan? I-adjust natin na konti. Yan. So, possible ito guys yung maging trend line natin, ano? Ay, pagka kasi pa downtrend, ano yan? Considered na mahirap i-trade, no? Especially pagka long term mo siya i-hold at maghihintay ka lang na tumaas yung price. So, typically, dapat, kumbaga, kung merong downtrend, let's wait first na ma-breakout yun at magkaroon ng accumulation phase. So, for this one, wala no? Wala. Ayan. And right now, so, kung i-check natin sa may chart, ang na to, support. Possible dito. So, sa resistance, ito Ayan. Okay, tapos dito sa may support, ito naman possible.
Ayan, no? Okay. So, for this one, nung nag-breakout dito, ayan sa 2.6, retest, then push dito, no? Okay? So, bumalik dun sa may dating resistance and now acting as a support. Ayan. So, in my opinion, kung mame-maintain to guys at magbe-break out sa may natin, downtrend line, saka pa lang to magiging safe. Ayan. So, for now kasi, still we're not sure kung bottom na ba yan kasi wala pang breakout dito 'di ba? Since 2022. Yan yung peak nga na to, 2021. Ayan Well, of course, ang possible ang possible pattern. So, pwedeng ganito yung setup natin, We have a cup, tapos we have here. Ayan. Cup and handle pattern. Kung mag-hold, no? So, kung hindi naman, edi second scenario, magiging double bottom. Just in case lang, So, since nag-hold naman doon, kaya ang possible now, yung first scenario, ayan. So, mag-hold. Okay? So, possible mga June or July, mag-breakout to. Kung mag-hold. Pero kung hindi, baka mag-print pa to ng panibagong lower low. Ayan. So, this is for now para kay ASEN. Ayan, no? Tapos, next natin, PXP. Okay, Phillips Petroleum Corporation. Ayun na ba nangyayari ito dito? Let's see, guys. Okay. Yung peak 2018, tapos no sign of recovery. 2020 COVID. Ito siya. Ayan. 2021. So, meron ba tayong trend line? Meron ba? Okay. So, possible trend line to, So, halos multiple touches Ayan, We have 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, based dito, pwede natin i-consider to na na medyo breakout ng konti, pero hindi pa rin sure. Ayan, So, sa ngayon, ang kanyang struggle ito nag-struggle dito, guys, Ayan, sa area na to, nag-struggle maka-breakout. Ayan, pero pagka pagka nakapanik at nag-close dun sa may taas na yan, mas maganda. At kasi before, although meron tayo ditong meron tayong close dito, pero medyo siya, medyo up, ito noong 2018 and
After that, wala na. Ayan, puro weak na lang yung touch dun eh. Ayan, pero ngayon, medyo nakaka-recover na. No? So, tingnan natin. Okay. So, noong 2025, February, medyo flat lang siya. Tapos, nag-rally, retest. Okay, tapos, rejected. Sideways ulit, then push. Okay. Rejected, tapos, push ulit ngayon, no? So, tingnan natin kung magbe-breakout na to, no? This month. Ayan, so tingnan natin kung ano yung mangyayari dito. Kasi medyo medyo good yung kanya structure, no? Medyo bouncy. Ayan. So, sa ngayon, wala pa. Let's see, guys. Ayan, then PXP SPNEC naman tayo. Ayan. Same here for SPNEC. Since nung 2021 kasi ito nag-start eh. Okay? Nag-rally pero parang na-reset lang. Yan. And right now, kung titingnan natin, yung isang natin dito, nakikita natin, of course, is, medyo sideways siya. So, saan part? Ayun, wait lang. Di mabura. Ayun. Ito guys, yung sinasabi nating medyo sideways na part. Ito sa area na to. Okay. Balik. Push. Okay, tas balik ulit dito. Push. Balik. Okay. Bounce. Balik. Bounce. Diba? Okay, tas balik ulit dito. And bounce. So, how many times nag-bounce? Okay, sa area na to. Sa 1, malapit sa 1 eh. Or, let's say, sabihin natin sa 1.1. So, we have 1, 2, 3, and we have here 4. Okay. Tapos 5 and 6. Ayan. So, ngayon ang gagawin natin, sukatin natin yan. Kung ilang percent, no? Extend natin to dito. Ayan. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. From here, ayan. So, halos 1.1, 27%. Yan. Ayan. So, not bad in my opinion, yung 27% na 2022, 2023, 2023 din, pero halos 2024 na yan. Same here, 2024, 2025, 2026. So, it means, every year guys, merong 27% na dito, na opportunity if palagi ka nakakabili dito sa may support na to. So, imagine, So, imagine this opportunity. Pero, syempre, may risk yan. We're not sure na talaga ito yung bottom. Pero for now, based sa kanyang structure, possible. Ayan. Same here. Ayan. So, bali ito yung magiging problem natin sa mga susunod. 1, 2, 3.
And yung next possible resistance is possible nandito. Yan. Okay. Ayan. So ito guys yung ano natin, nakikita natin. No? Good. So for now, overall, pwede natin sabihin na pwedeng ano to triple bottom pattern. We have here first, second, and possible third. If ever man, ano? If lang. If. Ayan. So, hindi pa naman kasi nangyayari. Ayan. Kung hindi makakapanik, guys, let's wait first na bumalik dito. Just in case lang. Ayan, pag bumalik dito, no? Mas magandang opportunity for SPNEC. Ayan, tapos yung last natin, IMI. Okay. Like this one, no? Ayan. So, dito kasi nag-breakout na. Ayan, kaya kailangan talaga ng ano ng patience na pag bibili ka. Ayan. So, sa part na to, burahin na natin yan. Tapos, ano ba yung pwede nating ano dito? Makita for IMI, no? So, sa ngayon, i-check natin kung ano nangyari dito, guys. Nag-hold dun sa may taas nung 200 weekly moving average. Ayan, pero sobrang close dun kasi. Ayan. So, for now, nag-breakout dito. Breakout. Check muna natin dito, guys. Ayan. So, halos dito, ano? Ayan. So, breakout dyan. Okay. Then, since nung nag-breakout ko, titignan natin, wala pa retest, no? Diba? So, pataas lang siya. Pero for now, kung titingnan natin sa weekly chart, pwedeng mag-rally to. And kasi oversold na dito, tapos medyo nakapabaloktot na yung ating RSI pataas. Ayan, no? Then, we have here, support ulit. Check natin, support. Okay, possible dito yung support. Sa area na to. Yan. No? May support doon. So, tingnan natin kung mag-hold. Kasi, kung hindi mag-hold dyan, possible, babalik tayo dito sa baba. Ayan. So, ito lang yung medyo magandang support Next support for IMI, no? Ayan. Or possible dito din. Ayan, sa may area na to. Ayan, sa may 3, ano. So, ngayon, pagka sumilip tayo dito sa daily chart, ayan guys, yung kanya itsura. Okay. So, may confluence dito, malapit dun sa may next strong support natin. Ayan, no, sa may 200-day moving average. And right now is medyo nag-rally nga doon. So, ilang percent? From here, 6%. Ayan.
So for now, wala pa namang ano dito, kaganapan. Yan. So still, ang magiging resistance natin for this one, possible sa area na to. Dyan guys, ang possible resistance. Malapit dyan. 3.75. Or pwede natin kapalan ng konti. Ayan. Tapos barahin natin. Ayan guys. No? Mukha siyang ano eh, head and shoulder pattern, ano? If ever man guys, so yung height. Okay, tapos sakto. Dito yung laglag niyan, ano? Eh, pag sinukat natin yung head and shoulder pattern na to, if ever man, ano? And kasi nag-hold pa naman sa taas ng ano eh, neckline eh. If ever man. Ayan. So, possible malaglag dito. Ayan. Pero kung mag-hold at ma-break out tong ano niya, next resistance, edi mas maganda yung magiging ano niyan, itsura. Okay? So, for now, tapos na tayo guys. Ayan. At naka-anim na tayo. See you po ulit bukas. At maraming salamat po sa panonood. Bye-bye and God bless.